Nawalan nga ako ngayon ng trabaho kaya naisip kong umakyat muna sa bundok. May bahay ako na temporary kaya inaisip ko na dun muna ako para mayroong gastos. Ayan, at almost 30 minutes ang lakad papunta doon. Kaya pagdating doon, nag-ikot-ikot muna ako para makahanap ng mga materyales na pwedeng gamitin sa pag-repair ng aking kubo. Kasama ko si kuya. Nag-ikot-ikot muna kami sa area para makita namin kung ano ang mga mapapakinabangan namin na materyales para magamit namin ng libre, dahil napakahirap magdala ng materyales dito dahil maglalakad ka pa ako ng 30 minutes. Kaya naisip ko na dito talaga ako mangunguha ng mga magagamit na materyales para mapaganda at maayos-ayos ko yung aking kubo na magiging tambayan pansamantala. So, ang mga nakita namin, may mga kahoy na pwedeng gawing pangposte at syempre mga kawayan na makakakuha na rin tayo ng libre dito. So, ayan, sa unang araw nanguha ako ng kawayan at tinistis ko na rin. Mga ilang piraso pa lang yan. So, magagamit ko yan na pangharang-harang dun sa mga part ng kubo na kailangan lagyan. Sa aking paglilinis dito sa aking bakuran ay nakakita ako ng ahas, kaya ayun, medyo natakot ako. Kasi syempre baka makagat pa ako o matuklaw habang tinutulak ko nga itong bato na to. Napakabigat niya at buti na lang nauna kong nakita ang ahas, kaya salamat sa Diyos at hindi ako natuklaw. So napakadelikado rin pala dahil hindi natin alam, may mga nagtatago sa mga ilalim ng bato. So sa mga kapareho ko na gumagawa nito, dapat mag-ingat po tayo. Sa unang araw nakagawa ako ng temporary na tambayan ko. Ayan, buti na lang at may dala akong camping na upuan para may tambayan din ako pansamantala. At ayan, may maganda-gandang tarima na ako na magagamit ko habang pinapaganda ko yung aking kubo. So ang balak ko dito, magtatanim-tanim ako ng mga gulay at papagandahin ko itong aking kubo. So kung nagustuhan mo itong video na ito, sana mag-subscribe at mag-like at i-share na rin po. Maraming salamat.